page, REH Kings Empire Corporation. Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. May lakas ng loob para sumabak sa panunungkulan. Haharap kaya sila sa isang masinsinang usapan at talakayan? Tanong ng taong bayan sasagutin sa Election Serye 2025 kasama si Patricia Mamang, Jana Lumbang Parungang, Jennifer Salenga, Joshua Lansangan at Felix Barrios. Election Serye 2025. Mga kabalen, magandang hapon, magandang araw at sa lahat po natin mga kababayan na nanonood at nakikinig sa Election Serye 2025. Ito po ang programang katuwang ninyo sa pagsusuri sa mga kandidato na sa inyo ay nais pong magserbisyo. Ang Election Serye po ay handog sa inyo ng pinagsama-samang puwersa ng GNN 44, Balitang Balita, Newsline Central Luzon 103.1, iOrbit News, at Pampanga Newsweek. Ako po, si Felix Barrios. At ako naman po, si Joe Salazar. Dito sa Election Serye, Walang siraan, usapang plataporma lamang. Maya pag at panapon, Compelix. Ay, Konjo, syempre first time tayong mag-partner dito Yes. sa show, no? So ako, excited ako na magka-partner tayo ngayon. At syempre excited din ako sa ating guest ngayong Yes. araw na to. Mga kabalen, isa ho sa mga napakahalagang posisyon sa gobyerno ang party list. Marami po tayong nakikitang mga tarpaulin at mga kung iba-ibang poster o LED wall dyan sa mga patungkol po sa mga party list na nais magserbisyo. Kasama po yung kanilang mga nominee at kaya naman po dapat din natin po silang suriin kung sino po talaga yung nagtataguyod ng kapakanan ng sektor na kanilang sinasabing kinabibilangan. Ngayong araw, isang party list candidate po ang ating susuriin at higit nating kikilalanin ang kanilang party list, ang kanilang sektor. Ito po ay tinatawag nating Laang Kawal Party List. Sa pamamagitan po ng kanilang fourth nominee na si Ginoong Gaudencio Eleazar Manyalak o si Sir Happy na lang po. Yes, sige po. Sir, maraming salamat po sa pagdalo nyo sa aming programa. Ako po yung nagpapasalamat. Magandang hapon po lahat sa tagapakinig ng Newsline 103.1 FM. Ako po si Happy Manyalak. Doon na lang po natin tawagin. Sa fourth nominee ng 149 Laang Kawal Party List po. Mga reservists at retirees po na party list po. Tapos, kinagagala ko rin sabihin na lumaki po ako sa Florida Blanca, Pampanga. So, makaintindi ko po, pero ali ko masyado biyasa makisabi po. Oo, yan. O, Joe, Kapampangan niya pala yung katamong guest niya. Yes, yes. Pero tayo ay mahal po natin yung ating kaluguran tayo po yung Mano Tamo Siswan. Pero ngayon po ay magtatagalog tayo. Opo, salamat. Para po sa kapakanan, hindi lamang po natin guest, Yes. pero sa ating mga Sa mas- tagapakinig. Yes. Mas nakakarami para marinig siya. So sige, parin Joe, usap mo na siguro yung kumustahan natin. Sige, sa ilang February 11 nag-start na ang campaign period for senatorial and party list system. Ilang 19 days, 18 days na lang ay election na. Kumusta naman ho ang ating pag-iikot? At kumusta ho kayo personally? Kumusta naman? Maya. Maganda naman po ang pagsalubong sa amin ng mga aming, kumbaga talagang core group. Kasi po, sa party list po, usually po may nire-representa kayong grupo o advokasya. Ang nire-representa po naming advokasya po is para sa mga reservists and retirees. Ano po kasi lahat po na nagre-retire sa servisyo, nagiging reservist rin po eventually. Tapos po ang pinaglalaban po namin kasi ngayon, lahat po ng reservist na nakikita nyo, siguro po hindi nyo napapansin pag may sakuna o pag nangyari, naka-uniforme, kasi pare-pareho po yung uniforme namin, hindi nyo po alam yung karamihan doon reservist. At sila po ay pupunta doon, nakikipagsapalaran, yung buhay po nila, inaalay nila para makatulong sa mga activities po doon na walang bayad po, voluntary po lahat. Ibig sabihin, sir, para po sa ako na medyo naintindihan ko yung trabaho ng isang reservist dahil galing tayo dyan, no? Siguro para sa kaalaman ng lahat, ano nga po ba ang isang reservist? Ano ba ang isang reservist? Okay, ang reservist ay
kami po, sabi nga po ng aming mga nominees, naglalaan ng ah, ah, buhay at oras para sa bayan na walang bayad po. So ang usually po ang mga reservists ay mga ROTC officers or ROTC, nag-graduate po kayo ng ROTC. Kung sumali po kayo nung mga kasing edad ko, kasi po yung mga kasing edad ko mandatory pa eh. Lahat po ng koleyo nag-ROTC ngayon, hindi na po since early 2000. Tapos meron po yung mga NSTP, part reservist po sila, mga retirees, reservist po sila. At yung mga hindi po nag-undergo ng ROTC po, meron po tayong mga basic citizens military training po. Yun po, so lahat sila po nagiging part of our defense total force. Kumbaga, part po sila ng total force concept ng Armed Forces of the Philippines. Kumbaga, kalahati reserve or 80% reservist. We have 1.2 million reservists right now. And we have, of course, our regular force, which is numbering in mga 150 to 180,000. So yung pong numerong yun, no, makikita natin na medyo mataas din. Mataas po. Sa ating tinatawag na mga citizen soldiers. Yes, diba? Siguro that's the best term na mabibigay natin doon, Joe, yung citizen soldiers. Isa ka ng mamamayan, isa ka ng citizen, at isa ka pang kawal. Yes. Diba? Yes. Laang kawal nga po, kaya nga po, ang mga reservists po tawag sa kanila laang kawal. So naglalaan po ng oras para sa bayan. Yan po. Kung babalikan po natin yung history natin, sa each tribe po dati, kasi pre-Hispanic period, may tribo-tribo na tayo, di ba? Ang tawag po sa mga nagsaserbisyo sa community ng walang hinihing kapalit is yung mga bagani, o tinatawag na natin later on ng mga bayani. Kasi wala silang katanyagan na hinihingi. Siguro simple rights lang of acknowledging what they did, and they still serve the country, whatever happens po. Nandun pa rin po sila para sa atin. So yun. Definition ng citizen soldier. So, napakagandang pakinggan, napaka-noble cause, di ba? Pero, siguro, hindi mabubuo ang isang party list na ganito kung everything is fine, di ba? Yes, sir. Sige, Yes. Joe, alam ko, itatanong mo na. Kasi parang ngayon, dati may naririnig na ako ng mga party list groups na nagre-represent ng mga retired uniform personnel. But this time, tayo ay nakatutok talaga doon sa mga reservists. Sir, paano tayo anong inspirasyon natin at paano tayo nakabuo at paano nabuo ang laang kawal? Opo. Kami po nung first nominee were the ones sent to the main battle area during the Marawi siege, which Battle of Marawi po. So kami po yung nandun. May pa lang nandun na po kami. Nung kakaputok pa lang, sabi nila, we request to utilize the following reservists. 3 of the reservists there. Aside from us, there was a battalion stationed in Iligan, which was also called to, of course, do security and mga checkpoints po. So, doon po nabuo. Pagdating po namin doon, emergency. Parang hindi po magbubudot sa emergency. Hindi. Paging down. Hindi po. Pero ang sinasabi ko na po, may emergency doon. Wala pong paraan or way na para maarmahan kami. Meron kaming physical protection. PPE nga po, yung mga Kevlar, yung mga bandolier, at tinatawag po sa amin. Wala pong gano'n na bilhin sa amin baril. Dala namin yung sariling baril namin. Yung pagsunod na pagpunta namin, dala na namin yung sarili. Kasi ako po, dati nasa bangko po ako. So may mataas na posisyon ako sa bangko. So nabibili ko po yung para sa sarili ko. Parang inisip po namin kung nangyari po tong katulad ng Marawi sa ibang lugar. Ano pong gagawin ng gusto tumulong sa bayan? Paano natin sila ma-equip? Paano po sila natin matitrain para gawin yon? So balikan po natin, Sir Happy. Para po sa una-una sa kaalaman na ating mga nakikinig at nanonood, no? Balikan po natin. Ano nga ho ulit yung inyong ginagawa bago kayo nakatanggap ng call to service letter? At gaano nito naantala ang inyong regular na buhay na pamumuhay that time? Senior Vice President po ako sa isang foreign bank. Nag-reservice na po ako since before that po. Siyempre, nag-ROTC rin po ako. So, tinatanong po ako ng mga kaibigan ko nga, "Boy, Happy, ba't ka pumupunta dyan? Hindi mo alam na pwede kang mamatay dyan?" Sabi ko, mamamatay naman tayo lahat, di ba? Pero lumalapit ka sa parang peligro. Ba't mo pupunta dyan? Sabi ko, kung may mangyayari sa akin, maganda na yung
noble yung cause ng pagka may mangyari sa'yo para sa bayan. Yun na lang po. Tapos, kailangan rin po natin gawing relevant ang reserve force. Hindi po puro forma ang reserve force. Ang mga nag-aalay po ng lakas nila at panahon nila during crisis, mga buo po yung loob ng mga yan. At hindi nila alam kung saan nila kukunin kung may pagkain sila or may ano sila. Pero yun po, voluntary silang pupunta dyan. Ganun po katindi ang mga volunteers po natin. So Joe, sinabi niya, kinukwento ni Sir Happy yung Marawi. Ito, hindi rin natin minsan napapansin na pag may mga sakuna, kalamidad o ano, makikita rin natin sila na tumutulong sa mga tao. Dahil kasama yan sa range of military operations ng ating kasundaluhan ay yung tinatawag nating HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Relief. So, doon naman po sa part na yon, siguro, this is still part and we have a lot of time. This is still part of explaining the role of our reserve force sa ating mga nakikinig. Sige po. Yes po. Because of the requirement nga po na yung kasundaluhan natin doing security, we need the reserve force to be equipped and to have the proper training to be able to serve during HADR nga po yung tawagin niyo po ang HADR. Kasi po, right now, buhay po sila, walang insurance, walang assured na, sana po yung LGUs po, usually po, mag-gracious po sila na nagpo-provide ng food po nila and water, pero wala pong assurance po. Pagdating po nila doon, purely on love for country and love for the community po yung pinupuntahan po ng mga reservists po natin doon. Yan, nakita natin, nasa Marawi sila, magkakasama sila. So, yun, magbabarkada. One of course, sa papunta si Joe magkakaibigan na naka-experience ng same issues, di ba? Yes, no? Next month is pang ilan? 8 years na yata. Kung di ako nagkakamali. Tama, May 23 by next month, nung nag-start ang Marawi Siege. Yung panahon na ba yun, sir? From May to October, nandun ho kayo? Yes po. We were there for the 5 months. Yun po, it's a different experience and it makes you realize how valuable life is and how valuable the life is of the person right beside you, your brothers in arms nga po kung tawagin nila. So, kung baga po, kung nasa isang bangka tayo, sabihin nga po nila, nasa isang bangka tayo, pareho po yung pupuntahan nyo at alam nyo po yung kailangan nyo gawin at magtutulungan-tulungan kayo para lahat po magagawa nyo para lahat kayo makarating po doon sa objective nyo. Yun po yung ang kagandahan po nun. It was a very different experience. I cannot go into details kasi po syempre meron po tayo mga nangyayari doon, pero yung camaraderie and brotherhood ng mga taong pumunta po doon, kahit hindi po kami nagkita mismo sa battlefield, is very different po. Because we did our best in making sure that our country is safe from terrorists po. Tinatawag natin we chewed on the same dirt, Joe. Yes. So, ito, yung party list, yung laang kawal, yung mga kinatawan. Opo. 1, 2, 3, 4, kung 10 man yan, di ba? Opo. Paano nyo po ibinuo naman ito? Sino ang nagsasagwan ng bangka na magkakasama? Yan po yung magandang tanong. Fourth nominee po ako. So, ang first nominee po is si Bob Almario po. Lieutenant Colonel Bob Almario, Philippine Army Reserve, GSC. So, siya po ang Civil Military Affairs Group Commander sa NCR. Ang pangalawa po is si Colonel Noel De Toyato, retired. He's also the service, a brigade commander in the NCR region. He used to be the spokesperson of the Armed Forces of the Philippines. PFP, yes. Yes. Tapos, ang pangatlo po is si Lieutenant Colonel Janet Arceo. Siya po ay academician, policy expert in different fields, and also serve as a battalion commander sa South Luzon naman po. Yun po, sila po ay tunay na nag-reservist po at nag-alay na po ng buhay para sa bayan po natin. Kaya wala po ako naririnig na nagka-question sa mga ang representation nila sa para sa advocacy na ito po. Doon tayo papunta, Joe, kung talagang yung kanilang party list ay kinakatawan nila yung kanilang sektor na gustong paglingkuran. Ayun, sinabi na ni Sir Happy himself. Kasi may mga party list noon na may mga na-question na ganyan Kung talagang
nire-represent nyo ba talaga yung inyong party list or yung mga nominee nyo ay nagre-represent ba talaga ng inyong grupo? At makikita natin doon sa kanilang listahan, doon sa 1 to 4 na binanggit niya, doon pala sa mga binanggit niyang pangalan yung mga ranggo ng mga taong yun, ayun yung mga ranggo na at the same time na kaya makipag-usap sa taas at kaya makipag-usap sa baba. So yun yung kagandahan nung composition ng kanilang party list, ng kanilang mga nominees, no. So ang dami natin tanong, Joe. Sige. Mag-iwan muna tayo bago mag-commercial. Commercial muna tayo. Isa pa tayo para ano. Sir, siguro yung difference. Marami, alam naman natin, meron tayong iba't ibang party list, iba't-ibang sektor ang gusto nilang katawan yung i-representa sa Kamara, no? Sa ating House of Representatives. What makes Langkawal, di ba? Different. Paano po unang-una, what makes it different at what makes it different from the other party list na nagsasabing kumakatawan sa mga veterano o yung mga uniform personnel natin? Ano po yung kakaibahan namin? Ano yung kakaibahan nyo at ano yung what sets you apart from them? Aside from the first, what I previously said that we're all from the same sector po, na pare-pareho po yung galing po kami sa as reserved or may retired po sa amin, which is what we're advocating. We are our kumaga service reputation for our service to our country is there. Number 2 is we are prepared with ang ano po namin is national security. Kasi po nasa sa nangyayari po sa buong mundo ngayon, medyo parang imbis na gumaganda po, parang gumugulo ng konti. Ang gusto lang po natin na ang Pilipino po ay talagang resilient. Kumbaga matibay po ang loob. Matibay ang loob, parati siyang masaya kahit na nakakapag-joke time pa kahit na nahihirapan na po. Yun po rin yung kahinaan ko po, minsan parang nagpapatawa pa ako pag medyo malala na yung sitwasyon. Pero yun po ang ng Pilipino. Kailangan lang po natin bigyan ng sarili natin ng siguro capability and understanding to defend our country. So we enjoin, aside from the reserve force, to train and to keep capacitate them, yun po, with the and equip them, of course, train and equip them. We want to be able to share because national security or security is everyone's business po. Sabi nga sa Constitution na on the community level po, magkaroon po tayo ng resiliency, and whatever happens, we will be able to face any problem that we will face in the future, whatever it is. Ayan. Joe, sinasabi na si Sir Happy yung mga big picture, big blue arrow type stuff na tinatawag namin sa military, no? So, siguro sa pagbabalik natin, we will go into details dun sa mga pinaplano nila at sinabi niya na with regards to national security. Yes. I'm sure ikaw may tanong ka. Of course, ang trabaho ng ating mga nominee pagdating sa Kongreso ay bumalangkas ng batas . Opo. So, sa pagbabalik natin, siguro mamaya imayin natin kung ano-ano yung mga batas na isusulong ng Langkawal sa Kongreso. At yan po, ilang minuto lang po at magbabalik po ang Election Serye 2025. Newsline 103.1 FM. Kasama ka. Ikaw ang bida. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay Tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay Tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay Tinangan tayo, iyan busog ka rito. Visit Pansay Tinangan Candaba, located along Candaba Santa Ana Road, Sitio Pansol, near Candaba Infirmary. Tara na sa Pansay Tinangan Candaba. Nalubog ang cellphone ko sa baha.
loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission. Ayan, nagbabalik po ang Election Serye 2025. Sa mga nanonood po, no, i-share nyo, i-like nyo, at syempre, mag-comment po kayo kung meron kayong tanong dito sa aming panauhin ngayon. Syempre, marami rin na nagtatanong kung hindi lang ito sa reservice kasi. Marami ring pamilya ng reservice o yung mga naapektuhan ng mga iba't ibang bagay na nakakapekto sa ating national security at sa stability, yung tinatawag nating disaster relief, gaano ba tayo kahanda. Siyempre gusto rin malaman ng taong bayan. So kung kayo ay may tanong, huwag kayong mahiya na magtanong dito sa aming sa comment box natin. Joe? Singit ko lang, ako na siguro magtatanong. Hanggang yung mga college students lang ba pwede mag-reservice? Or kung tulad ko, pwede pa ba ako mag-reservice sa edad ko na 27? Batang-bata pa ho kayo. Hanggang 65 po pwede po magsilbi. Ayan. As a reservist. Yeah. Magte-training muna. Opo. Pero syempre po yung 65, in-expect namin yun na po yung nag-training na po. Nag-training na. Po. So 27 po walang problema po maging reservist. Tapos pag may special skills pa usually po, nako-call to active duty po yung iba. Like katulad nyo po, mga dito po sa media po. Communication. Po, yes, communications. Yes po. May ganun pong specialty na paminsan na call to active duty rin. Baka saan ba yung pinakamalapit? Yung kasama namin dito, reservice Baka... Meron po sa Angeles po, may RT. At alam mo, yun yung magandang siguro, yung pagiging reservice, yun yung magandang sangkap, no? Kasi darating sila sa kasundaluhan, meron na silang dinadala. They bring something to the table already, di ba? Meron na silang technical skills, meron silang talent, meron silang ano. So, napakagandang balanse niyan pag pinagsama yung skills mo sa civilian world at yung skills mo na matututunan mo, mapipick up mo sa military, di ba? Siyempre, hindi naman lahat ay pakikipaglaban, pakikidigma. Mayroon din pong mga bagay na ginagawa ang ating militar na mga administrative work, logistics work, di ba? Kasama lahat yan Sir, para ho maging isang kwalipikado para sa inyong party list, siguro mga nominees, ano po ba yung karanasan at kwalifikasyon na kailangan? Para sa militar, kailangan ba humawak ka ng komandate? Kailangan ba ikaw ay may time sa combat zone? Ano po ba ang mga, siguro paano nyo pinili yung karanasan at yung kwalifikasyon ng inyong mga nominees? Yung mga nominees po namin, leaders in their own field, from entrepreneurial, educational, at of course, may retired din po kami na sa first 3 nominees. So yun po ang unang qualification po nila. At they're currently serving our country as reservists. Well, they're on standby right now. Hindi po sila ready reserve because of the elections. Pero ang ano po is they are leaders in their own field and good leaders in terms of their military service. Yun po. Wala pong, I think, if ever, wala pong kumu-question talaga po sa careers nila and service reputation. Di ba po, meron po tayo mga, syempre may mga nakasulat sa mga pangalan, yung dulo po yung 3 letra, kung ganun, PhD, ganyan. Sa kanila naman po, kung magtatanong po tayo sa mga kapwa officers nila or kapwa sundalo po nila, wala po silang masamang masasabi po doon sa mga kandidato po natin na tumatakbo ngayon po bilang members ng party list. Yun po yung kailangan natin malaman kasi hindi naman po sa isang organisasyon, hindi lahat okay, di ba? May mga hindi okay masyado, ganun po. We ensure that these nominees or the nominees will truly serve our country. Ayan po. So,
Balikan na natin, no? Yes, Isa ho doon sa isinusulong ng Laang Kawal, yung Reservist Act of 1991. Tama ho ba? Yes, yung po. RA 7077. Yes, sir. Ayan. So, medyo matagal na. Kung tutusin, matanda pa sa akin yung batas. Oo. And marami ng mga pagbabago, no? Na nagbago dahil sa pagdaan ng panahon. Kung kayo po ay nasa Kongreso na, paano natin naamyendahan o mga pagbabago na igagawin ho natin sa nasabing batas ho? Opo. So, ang RA 7077 po, 1991 pa po yan. Yan, sabi niyo, mas matanda pa sa atin. Hindi, kunyari, nakidamay lang po ako. Pero kunyari, yun nga po. Hindi po siya nagkaroon ng IRR or Implementing Rules and Regulations. Pag wala pong IRR ang batas, hindi po siya nagkaka-budget. Yun po. So, kailangan po i-amendahan siya at bigyan po siya ng IRR para mabigyan siya ng lakas. Kasi po, ngayon, ang budget po ng reservist is what we give you is what we take away from the other services. Kumbaga, alam naman natin may modernization tayo, meron tayong geopolitical risk po na nangyayari ngayon. So, madami pong pinagkakaabalahan ang ating sandatahang lakas. So, kailangan po yata is, ang Pilipino po, sorry, tanyag na warriors po yan, di ba? Sinabi din ng MacArthur, kahit nag-fall yung bataan, talagang kung hindi sinabi mag-surrender kayo, hindi po nila ibibigay yung bataan. Siya rin po yung nagsabi, give me 10,000, siya ba yung 10,000 Filipinos and I will win this, So, marunong po tayo dyan sa pagdidigma at we are warriors. Ang ano po lang is maybe we should revitalize our love for country and of course, yun nga po, ibigyan natin lakas at capacity po ang mga tao po natin. Aside from that, sir, yung meron din po kaming na RERA, yung Reservist Employment Rights Act. Yung RERA po dati, napasa po noong 2017 sa Senate po, nung nandun kami sa Marawi. Kasi, yung ibang empleyado nga po, namiligro po yung trabaho nila. Kasi, na-call to active duty sila eh. Would you serve your country? What's more, diba, for them, it was a very noble cause. However, when they went back, yung iba po nawalan ng trabaho. Kasi, syempre po, I cannot hold this position for you for so long, or 6 months, or whatever it is, because I will need my business to work anyway, right? So, we need to protect the reservists who are undergoing training and who are also doing call to active duty. I'm sure there's a way to do that. There's already a template for that, and we are willing to fight for it when we are elected doon po sa Mayo po. Doon sa training siguro, gaano ho ba katagal usually ang training? Usually po for the BCMT, usually 12 weeks every Saturday. Hindi siya full time. Sabado lang ba? Sabado or Linggo lang po. Depende po sa pinag-usapan or sa sa command nyo. Ayan, so 12 weeks, tuturuan po kayo ng basic sa BCMT, Basic Citizens Military Training. At after nun po, meron na po kayong serial number for to be an enlisted personnel, to be part of the reserve force. Of course, if you want to be an officer, you will it's another set of procedures aside from the BCMT. You'll have other trainings and they will look at your qualifications as well po, sir. So yung mas mataas na antas ng training, opo, nagre-require ng mas mahabang oras. Opo. Ganun ho ba? Opo, yung tinake po namin yung General Staff Corps, it was from March to December. So non-resident po yung tinake ko kasi usually po in-housing schooling noon. Since I was working at the same time, nagdo-double shift ako pag weekend ginagawa ko po. Kasi po kailangan mo rin mag-submit ng mga papers po. Ginagawa rin po namin 'yon. So, ang kagandahan po madami po kaming natutunan doon. So, the higher level of training, the longer it takes. 'Yon. Joe, pinag-uusapan natin yung training, no? Yes. Ito siguro ang isang gusto kong maipakita sa mga maipakita at maiparinig sa ating mga listeners and viewers na may bayad ba yon? Or sadyang ito ay pagmamahal lamang sa bayan? Wala pong bayad yon. Yung nagtitraining po, na security guard, jeepney driver, tricycle driver, messenger,
bankero, lahat po. Kumbaga po, sinasabi ng ibang tao, sino mga kasama mo dyan? This is the great equalizer. Kasi yung lahat kayo nasa ilalim ng araw. Lahat kayo nagtitrain. Pareho yung kinakain nyo, pareho yung oras nyo. Walang special treatment. Kumbaga, from different walks of life, you come together and want to be able to serve in your capacity, the country. Yun lang po. So Joe, kaya ako binibring up yun para siguro mapakita natin na unang-una, ito ay sadyang para lamang sa pagmamahal sa bayan at it's not anything for monetary gain or anything, di ba? So, sabi mo nga, pinag-usapan natin yung Republic Act 7077 na isa ng batas, isa ng, kung ba ito ay antique na eh. Di ba? Kailangan ng bisitahin. Kailangan ng bisitahin. Kailangan, ano pa po ba yung mga nakikita nyo na pagdating dito? Sige, pag-usapan natin yung sinasabi mong Service Members Reemployment Act maya-maya, di ba? Yung Reservice Reemployment. Kasi napaka-importante nyo. Isipin mo, alis ka sa trabaho mo, tapos wala kang kasiguraduhan. Makikipaglaban ka o makitutulong ka sa isang disaster, tapos wala kang kasiguraduhan na pagbalik mo, may trabaho ka pa. Diba? At kung ano lang yung binabayad sa'yo doon na ng gobyerno habang ikaw ay activated, yun lang ang tatanggapin mo. Siyempre, ang second and third order effects nito ay sa iyong pamilya. So, maiinis naman ang pamilya mo sa'yo pagdating sa ano ba yung pagmamahal sa bayan, hindi naman tayo napapakain niya. Parang ganun ang mangyayari. Opo. So, dun po sa 7077 na ating Republic Act, ano pa po ba yung mga nakikita niyong issue na kailangan bisitahin, repasuhin, o ano man na kailangan natin gawin para siguro mapataas yung antas at mapataas yung moral ng ating mga reservists na eventually, alam naman natin, ang epekto nito ay makakatulong din sa bayan when it comes to disaster relief and national security. Yes, sir. So, ang ano po namin is allowances po. Kasi nga po, pag pupunta sila doon, they go there at 5 a.m. in the morning. Alas 5 po nagre-report sila. Alis sila ng bahay nila para mag-report ng alas 7. Sariling pong gas or sariling pamasahe po. Pupunta po sila doon sa pagmamaster up po namin. Na doon po sila. Tapos, pagdating po doon, yung food po nila, it's either baon po or bibili po sila sa doon po sa nagpo-provide ng pagkain po doon sa area po. So, yung mga ganun po, sana po ma-provide po natin para sa kanila. Kasi voluntary na po sila, inaalay yung oras nga natin. Sinabi nyo nga po na pagpunta nila doon, yung pamilya po nila, yung day off po nila sa trabaho, nidadala po nila doon. Parang baka mainis nga po yung asawa nila. Yun nga po. So, at one day away from work nga po yun. So, for the daily or weekly wage earners po. So, kailangan po natin naman ma-remunerate at encourage po for allowances lang po. Hindi naman po natin sila susweldohan. Tapos po, aside from that is the equipment. Yun po. Just to be, we have if we have 1.2 million reservists, it takes just a small amount for them to be fully equipped. Of course, after training po and after all the policies, it just takes a small amount. Maybe 10% of any the total social amelioration program ng gobyerno. Ibig mo sabihin, Sir Happy, yung ating tinatawag na kung ano-anong programa, yung mga 5-letter ayuda natin, 4-letter ayuda natin ay maaring magamit para sa ikatataas ng antas ng ating national security and disaster relief capabilities sa pamamagitan ng pag-equip dito sa ating mga reservists. Pwede po, sana po, yun ang po ang gusto naming mangyari para lahat po pwedeng magsilbi sa bayan po, di ba? Lahat po tayo. Di ba nagka-survey nga po, parang 2 out of 3 Filipinos are willing to get into military service or to defend our country when there's need. So, yun po sana yung gusto naming mangyari na may bigyan po natin sila ng kakayahan or bigyan po natin sila ng ways and means to be able to fulfill what they want to do in their hearts. Sir, ito Joe, gusto ko itanong Dahil alam mo, ako mahilig ako sa mga gamit at Kamusta po ba yung lagay ng gamit ng ating reserve force? How is the current, what is the current state when it comes to training and equipping our reserve force? Sige ho. There's been great improvement po.
from where it was a decade ago or 2 decades ago. I can say that. Meron na pong uniforme yung most of our reservists. Last year pa nagpadala po sila. Ang dami uniforme pong binigay. May IDs na rin po sila for those who are on ADT, active on duty training, diba? Active duty training, for training only. Tapos meron na po silang aside from that, dati po pag may reservist po 5 bala lang po for their familiarization and firing. Ngayon po they have I think more than 20 na po to be able to familiarize themselves with the weapon. So ang dami na pong nangyayari. We want to be able to sustain that for our future, for the future of our children, para sa mga anak natin. Kung mamarapatin nyo po, meron po akong mga na-meet na mga retirees. Ganoon rin po yung sila, malayo sa pamilya. Pag nadidestino po sila sa malalayong lugar, ganun po rin yung problema nila na nalalayo sila. Anyway, that's something else. Maybe we'll talk about it later po for the retirees. Pero if you are looking at the state of our reservists, there is still much improvement needed, and we want to be able to sustain the current efforts of equipping them with uniform, giving them more bullets for their familiarization, and sana po magkaroon din po sana tayo ng better training po. Nag-evolve yung training. Ang gusto po namin makita is yung mga regular force sa battalion on each province of the Philippines nag-interoperate pa with the battalions or the groups inside the same province po. Para pag may kailangan po mangyari, they can interoperate po. For HADR purposes, for defense purposes, lahat po pwede po. Yun po yung vision. Balikan ko lang, sir. Sa ngayon ba, saan nagagaling yung pondo and ilang percent lang? I think sa AFP nanggagaling ang pondo kasi kailangan pa rin like logistics, yung uniform na binabanggit ninyo, gagastos pa rin yung gobyerno. Pero ilang porsyento ho ba ang ibinibigay ngayon para sa ating mga reservists at saan ho galing kinukuha yung pondo? Well, it's from the budget of the Armed Forces of the Philippines. So whatever meron pong hindi ko alam po yung exact percentage, but it's very small given our modernization and the requirement of operating ang workhorse po ang ating armed forces po, di ba? Pag kailangan ng truck ng any other agency po, yung truck po nila yung ginagamit. Pag may kailangan pong i-rescue sila, chopper po yun nila yung ginagamit. Yan po. So, madami pong roles, multi-role ang ginagampanan po ng, other than war, ang ginagampanan po ng armed forces po natin. However po, yun nga po, on the list, given the many responsibilities and tasking of our armed forces of the Philippines, ang budget po, of course, ng reservists is not given priority sometimes. It's set depending on what office you're at. So for the Philippines, yun po. Pero po, what we're trying to do po is set a different and effect yung RA 7077 po yung na-mention nyo before and give it teeth and budget po for that purpose po. Yun po. Pero kung kayo ho ang tatanungin, ilang percent or magkano dapat sana ang ibigay taon-taon para sa ating mga reservists para gumanda yung equipment, magkaroon ng allowance, di ba? And pati yung ating yung ating opisina dyan sa May Angeles. Yan po. Di ba? Yan yung kailangan pondohan kasi. Kailangan pondohan eh. So, ang gagawin po sana namin, ang vision po namin is regional muna. Tapos i-bring namin to each province. And there will be prioritization po. Kasi depending kung where it's needed the most. Especially depending on our national security po, di ba? Tapos, din po, ibababa natin sa probinsya. Siyempre muna po, yung bahay nyo, kailangan nyo ayusin eh. Kasi doon po kayo nag-opisina, di ba? Like ito, ang ganda ng opisina nyo po. Masarap po magsalita ng ganito, masarap na nakaupo po dito. Siyempre po, yun po yung bahay natin. Gusto rin po natin mapaganda po yon. Tapos, yung logistics po. Alam nyo po, ang mga reservists rin po, pag kailangan pumunta sa isang area, they have to fend for themselves, use their own motorcycles, use their own vehicles. So sana po may logistics rin po tayo. Yun po yung sunod namin na gusto gawin. At hindi naman po pwede to gawin in
1 year, 2 years. Aside from the laws na gagawin po, di ba? So, ang ano po is equip na rin po natin. Kailangan po tayo may mga mobilization centers based on regions muna. Kasi doon po lalagay lahat ng PPEs nila, mga Kevlar, mga bandolier nila, saka yung mga baril nila. Yun po, para may mobilization center tayo. Pag may kailangan silang gamit, doon po yung kukunin. Yun po yung vision po namin na mangyari. Aside from that, sir, gusto rin namin mapaigting yung sa retirees rin po. All our retirees or veterans need to go to Manila to get whatever medical treatment that they need. We want to be able to localize it rin po sana moving forward. Kasi po, biruin nyo po, yung prime of their life from 18, kunyari 18 kayo sila pumasok after high school, 18 to their ripe age of 50 plus, nagserbisyo po sila. So, ayun po. Mga 30 years. May nakilala po ako, 33 years in service. The prime of their lives, nandun po sila, nag-serve sila. Tapos, buhay po yung inaalay po nila para sa bayan. May sweldo sila, pero buhay pa rin nila. Ilang tao lang makapagsabi no, na buhay nila yung mabibigay nila. Pero pag nag-retire na po sila, nahirapan sila magkaroon ng gamot. Kasi sa hirap ng buhay na ginawa nyo, mga high blood, mga siguro po para sa dialysis, yung mga ganyan po, kailangan po natin din bigyan sa ating mga retirees po. And of course, their families rin. Kailangan rin natin po sila bigyan ng benefits, especially on medical, sirs. Ngayon ako napapaisip, no? Dahil hindi ito problema, Joe, hindi ito issue na ngayon lamang natin nakita. Dati na yan. Dati na yan. So, in the previous times, previous administrations, previous Congress, di ba? Wala po ba ng party list o isang grupo na kumatawan sa ating mga reservists o ating mga reserve veterans? Hindi po ako makapagsasalita doon. I think kasi po madami rin po tayong mga reservists na sa loob ng Kongreso ngayon. Siyempre po yung interest po nung locality po nila or nung area po nila, yun po yung sinusulong nila. Pero kami yata po yung una na may retirees at reservists po na yun palaga po yung aming ina-advocasya po na mangyari po. Kasi nakita na po namin yung hirap at yung loob mo nandun, pero pagkatapos, anong gagawin ko ngayon, di ba? Parang hindi naman ako tinatapon, pero di ba, nasa santabi lang ako. So meron naman, ang nakukuha ko dito, Joe, meron naman, pero it's mostly, kumbaga, kung nasaan nagdi-drill yung district representative na yun, kung saan siya opisinang nag-a-attend ng kanyang drill or ano. So parang yun yung nakikita ko na sagot mo, sir. Tama po. Tapos, pero wala talagang set policies kung paano i-prioritize if it's a requirement-based na, di ba? Alam naman natin sa military, puro tayo requirements. Ano nga ba yung prioritization ng requirement-based? Sino ang mauuna sa pila? Anong region ba? Ano ba yung una natin bibigyan ng ganitong equipment? Ano ba? Bibigyan mo ba ng bangka o barko? o any watercraft, yung mga reserve units na nasa kabundukan, di ba? Parang ganun ang mangyayari. So, yung assessment siguro napaka-importante, no? Pag kung sakali man kayo ay pala rin, ay titignan nyo, you will look at it holistically, yung approach nyo, na para hindi natin binibigyan ng bangka o anumang watercraft, yung mga units na nasa kabundukan. Di ba? Sige, sir, yung mga reforma na balak nyong itulak, diba? Paano nyo naman pinaplanong ilatag ito, Joe? Ilatag. Siyempre, 3 taon lang. Kung sakaling pala rin, ilang taon lang yung iyong term, di ba? Opo. Paano ba ang atake dito, sir? So, may dalawang phase nga po, no? Una po is to strengthen the institutions or the structures for the military force. That's secondary. Number 1 is legislative. Kasi kumbaga po, nafe-feel naman nila, pero yung sustainment po, paano kung wala na kami sa Kongreso? Yes. Sino maglalaban? So, kailangan natin ilaban yung batas na minention ko po before, which is give IRR and siguro amend po the RA 7077. And number 2, the RERA, which we call it, Reservist Employment Act. Yun ang kailangan namin ipasa muna.
Pero kasi po, pag magpapasa po kayo ng batas, hindi lang po, sige, in 3 months walang ganun po eh. Kailangan, balitaan ko po na medyo komplikado po siya na proseso. So, kailangan ipasa po ng karamihan na sa Kongreso, tapos iakyat po sa Senado, tapos bago po siyang batas. So, we, as a part of the military, we're very objectives-driven. So aside from that, from the amendment of certain laws and the putting up of certain laws, we want to be able to, on the low-lying fruits, kumbaga, provide structures with the budget that would be provided to us, strengthen the structures, give training and equipment to the priority according to the Philippine Defense Plan. May Philippine Defense Plan naman po eh. Ano po, di ba meron po tayo, every 5 years nagkakaroon, 6 years nagkakaroon po ng Philippine Defense Plan. Doon po natin i-base lahat po. Based on policy naman po natin gagawin. Hindi po according sa kapritsyo ng mga ng mga nakaupo po. Yun po. Yun, Joe, binention ni Sir Happy yung Service Reemployment Act, binention niya yung medical. May nakikita ako dito, no? May sinasabing, paano nyo po maiksa sa katuparan yung isang, yung mga serbisyong pangkalusugan para sa mga veterano. Sinabi nyo nga, 33 years in service, tapos ang medical care niya is, di ba, kailangan pang pumunta sa Manila, sa malayo, di ba? Yung iba nangangailangan na ng dialysis. Siyempre, alam mo naman, hindi tayo bumabata, and yung prime years of your life inialay mo para sa bansa. Paano naman ito masusuklian ng ating bansa na kumbaga inalagaan mo ang bayang Pilipinas noon. Correct. Ngayon, it's our turn. Opo. Aalagaan ka naman nga. Paano nyo po iyaano yun? So, isusulong yung gano'n. So, at may isa sa katuparan siguro. Sir. Ang gobyerno naman po natin, 'di ba may PhilHealth naman po, 'di ba? It's just a matter of making sure or organizing it in such a way that it reaches on the regional and maybe provincial level. Yun lang naman po yung ginagawa namin. Kasi kung nakacentralize sa isang lugar, ang hirap po talaga. So, pwede po natin naman, may organisasyon dyan eh. Madami po mga samahan ng mga retirees. Galing lang po ako sa Aurora. Nakausap ko po yung mga retirees natin doon. Hello po sa mga taga-Aurora. Kung may nakikinig po dyan, mga taga-Aurora. Yun po, mainit po yung pagsalubong nila sa amin. Kasi alam nilang naiintindihan namin yung pinagdadaanan po nila. Sana po nga is, syempre, pag tumatanda na po, syempre yung medical nga po yung unang gusto natin may ma-address. Pero po, pag ma-address po yun lang nga, kailangan natin decentralize. Because it's centralized eh. Kailangan po natin centralize. And we plan to partner with a lot of regional hospitals. Meron kasi po sa AFP, meron kaming mga affiliated reserve units. Hospitals. So meron pong kaming hospital dito sa Tarlac. Sa Nolcom, no? Sa Nolcom. Ano po, private hospital po siya. Okay. Pero ginawa niya pong reservist po yung yung hospital niya. So parang yung head po noon is Lieutenant Colonel, tapos po yung mga nurse, yung iba sargento, ganyan po. So kung sasabihin niyo po, pag may nangyari, tapos in-employ sila yung pinaka-ready kasi may facility sila, meron silang mga doktor, kompleto po sila. So affiliated reserve unit po sila. Sana po padamihin po namin, yun po ang mangyayari para sila po ang mag-service dun sa ating mga retirees and reservists dun sa area po nila. So it's just a matter of mobilizing and making sure to recruit more hospitals for this. And they are willing to do this rin naman po. Yun, Joe. Kasi nakikita natin, pinag-uusapan natin yung health. Opo. And yung ating mga reservists and retired na rin, kung minsan may naiwan din yan ng mga pamilya, no. Paano yung ano ho natin, no? Yung microfinance program para sa mga pamilya naman ng mga reservists kasi sa PNP meron silang meron silang isang ganun ho na parang kung sa atin sa private meron tayong parang SSS ba tawag? Tutulungan ka makapag-umpisa muli or mga ganon. Pero sa inyo ho, sa mga reservists. Ang sa amin po, we're currently doing that with some of our volunteers in Mindanao. So livelihood programs po.
our government from DOLE, iba-iba pong ahensya ng gobyerno, may mga programa po sila na hindi na i-utilize po ng ating mga kababayan or mga reservists doon sa local nila. Kasi po, hindi po nila alam. We want to empower them to be able to apply and be able to avail of these programs of government. Yun po. Yung mga namin, hindi naman kami gumagastos, binibridge po natin. Kasi po, enablers po tayo eh. Gusto po natin bigyan sila ng kakayahan na kung may gusto po sila, madali po yan. May matching na government program po dyan. At gusto po natin ikabit sila para mapaunlad yung buhay nila. Kasi habang nagsiservisyo yung iba, yung mga kapamilya po nila, yung pamilya po nila will avail of this livelihood and programs and eventually microfinance po. Yun po. We've done this so many times po in different areas na malalayo. And yung iba po na pinuntahan namin, sabi po nila, ngayon lang po namin nararamdaman yung, sa malalayong lugar po yung government after 20 years. So, yung mga ganun na CMO activities po, yung civil military operation activities po. Yun po, dun po nila nararamdaman. So, it's just a matter of bridging people to the programs of government that are already existing. Kasi po, lahat po busy eh. May kanya-kanya, di ba po? May lahat po busy eh. Pero gusto po namin i-maximize. Kasi may gobyerno naman tayo. Kailangan natin i-maximize from agriculture. Especially po, nandito po ako nung during the pandemic. Di ba yung mga restaurateurs po, nagsama po sila para sa kanilang, yung feeding our communities. Yun po, Balen, Lugod Balen ba yan? Lugod Balen, dati. Yun po. Anyway, yun po, ang ginagawa po nila, nagsama-sama sila ng kakayahan po nila. So aside from government, we have our stakeholders. And that's very important. Bakit po? Iniinganyo po natin yung mga korporasyon, small businesses to be able to help our communities rin. Kasi ganoon naman po, di ba? Tulungan-tulungan nga yung communities eh. Ang ginagawa po namin, meron kaming medical mission. Yung mga pinupuntahan po namin, yung may mga pharmaceuticals, meron po kayo. Gusto nyo pong sumama sa amin sa medical mission? Makikita po nila na, may napupuntahan yung gamot natin. Nakikita po nila number 1 at pupunta po dun sa may kailangan talaga. Yun po. So stakeholders and government programs, yun po yung gusto namin magawa. So ibalik natin dun sa di ba nga, yung sa microfinancing and everything. Meron na po ba kayong parang pattern or a template for kung paano mag-qualify, di ba? Or baka may kooperatiba na may kooperatiba na kayo. Wala pa. Kasi alam po, yun po yung gusto namin mangyari. Kasi po, even nakita niyo po yung mga sundalo may financing na po sila, personal financing po. There are other organizations like other organizations who are very successful, especially for communities, in ensuring that it's sustainable. Pangalawa po, may mga supranational entities, as they would call it po, meaning foreign or parang UN or World Bank, USAID, that would be able to help in doing this program. And we want to be able to facilitate this for our countrymen na mas maganda po, especially for our reservists po. Yun, Joe. Ibabalik ko siguro dun sa isa kang reservist, pumunta ka sa isang combat zone or isang disaster zone para tulungan ng iyong bayan. Pagbalik mo, wala kang trabaho. At meron sinasabi si Sir Happy na i-introduce niya o irerepasuhin o titignan muli para ma-implement. Sir, ano nga po pala yung tawag dun sa act na yon para masigurado natin na pagbalik ng isang kawal, isang kawal ng bayan na nagserbisyo, combat zone man yan, disaster zone man yan, ay makakampante, di ba ikaw, Diyos? Siyempre, gusto mo yung stability ng iyong pamilya, ng iyong income, pagbalik mo, kung ikaw man ay lalayo, tutulong sa bayan. Ano nga po yung inyong pinag-usapan natin? Yun po, yung matagal na po yan, yung 2017 pa nga, yung Reservist Employment Rights Act, na pag-alis nyo po sa inyong pinagtrabahuhan, dahil po tinawag po kayo ng bayan nyo para magsilbi, may pagbalik nyo po or may training, pagbalik nyo po may babalikan kayo.
madami na pong gumagawa nito sa US po, 'di ba? Ginagawa na rin po in ito the US sa mga we have sa US meron kaming tinatawag na USERA United States Armed Forces Re-Employment Act, USERA ang tinatawag namin doon. So dito kung nung SERA nga pag sabi ko nag-click sa ano ko sa isip ko kaya agad ko ring nabanggit sa iyo Yes po. Yun po ang gusto namin sana po mangyari para sa ating mga gusto magsilbi sa bayan na meron po silang protection for their employment. Kasi mahirap po maghanap ng trabaho. Gusto po namin at mahirap ang puso mo naman nasa para sa bayan. So kailangan niyo po balance it, may pamilya ka. So yun po. Gusto po namin ma-ensure. Actually ako po yung one of them for that kasi isa ka sa nawala example, hindi naman po pero ako po yung muntik na mawalan po. Muntik na dahil dyan. Napagkasunduan naman po ng aking employer that time. Pero yun po, mahirap po talaga. May mga kilala po ako na since may training sila, kino-quote na lang po nila yung RA 7077, yung mga ibang commanders po, tapos gumagawa sila ng excuse letter for their reservists who want to attend the training. But it's only for 2 or 3 days. It can't be for a 2-week period because, di ba nga po? So, later on, if we are going to have a reserve force that is very functional and can work with a regular force po, yung ating kasundaluhan, kailangan po natin magbigay sa kanila ng annual training nga po. At least, that's how we see it. Annual training at least of 2 weeks every year para nakaka-refresh po sila ng skills po nila. Ito nakikita ko lang, sir, no? Hindi naman, no offense siguro sa mga, meron tayong tinatawag na maternity leave for 90 days, di ba? Siguro yung 3 months na pwedeng mag-leave yung isang empleyado naman para sa reservice and at the same time, bayad siya. Kasi yung sa maternity leave, babayaran naman siya ng pag-ibig yata Opo. Gusto po namin tawag nga yun patriotic leave. Patriotic leave po ang gusto namin tawag doon para habang may leave ka nga doon, nagsisilbi ka nga para sa bayan or nagtitrain ka, nag-i-ensayo ka para sa any future event. Tapos po, aside from that po, sa ibang bansa po, yung sinesweldo po nila habang wala yung empleyado nila, may katumbas po na siguro tax break or para kasi po hindi naman pwedeng magsweldo yung tao. Hindi na naman po makatarungan na nagsasweldo po yung kumpanya pero wala yung tao nila. Dapat at least siguro po may tax break sila or something po that would compensate them for having that employee in training. At siguro by kung ito ay na isa batas na ipatupad, di ba? Siguro tataas din yung numbers ng mga gustong magsilbi sa bayan as a reservist, no? Bilangin niyo na ako dyan. Bilang. Sige, bukas po. Kung gano'n ang, di ba nakakainganyo? Baka magalit po yung boss niya, naririnig po tayo. Nakakainganyo, di ba? Siyempre, hindi lang yun ang ibibigay nila sa mga hindi pa nagtatrabaho, sa mga gustong makapag-aral pa, di ba? Meron ho ba kayong mga gusto ipanukala na scholarship o allowance, di ba? Para yung laang kawal para sa mga nagbabalak na maging isang reservist. Siyempre, isa rin yun hindi natin maiaalis na ang tao maghahanap din ng ano ba makukuha ko rin dito. Ano ba maisusukli ng aking bayan, di ba? Opo. So, ang ano po namin mainly is yung mga ROTC muna po. Yes. Yun po yung gusto namin i-pursue po. So, for the public universities, wala naman tayong problema doon. But at least give them allowance. Kasi po, pag pupunta po sila sa probinsya po sila galing, pagpunta nila doon, kailangan rin nila pangkain, pang commute, lahat po kailangan rin po nila. So at least may allowance po. Wala na pong libro masyado ngayon, 'di ba? Digital na rin lahat. So yun po, kailangan po rin ng allowance para doon. Yun po yung gusto namin ipaglaban para mainganyo ang mga estudyante natin na siguro magsilbi sa bayan at mag-ROTC po. Aside from that, sir, gusto rin namin sana makita nila yung mga successful reservists in their field. May mga reservists po tayo na professor, may mga reservists tayo na lawyers, may reservists tayo na mga doctors, nurses, lahat po, meron po. And very, as you would say, parang
number one or parang prime at their field. Kumbaga po, matanyag po sila sa kanilang mga profession. So sana po makita rin sana po to ng mga ROTC students na hindi lang pagsusundalo or pag ROTC hindi lang po yung nadulot po is marunong ka magmarcha, marunong ka hindi lang po yon. It gives you the discipline, the humility, leadership skills to be able to go through the real world when they get to the working as part of the workforce na po. And sana nga po ang gusto namin kung mangyari po, may option sila mag-work at least 2 years sa military, sa AFP po. Pag nag-serve sila ng 2 years, pag graduate po nila, may necessary training sila para pag naghahanap po ng empleyado ang mga kumpanya, may priority po sila. Bakit? Because of the training they received. Tinatawag naming veterans or reservist preference, no? Yes, sir. Yun yung ano. So Joe, isipin mo yun yung sinasabi ni sir na employment preference at saka yung training, technical training. Kasi tayo pag maraming tao dito sa atin, no, pag sinabi mong ROTC, ano iniisip mo? Bibilad sa araw, nagmamarcha, nagwawalis ng kalsada, di ba? Kung yung parang yun yung parang nasa isip nila, na tumatak sa isip nila dati pa. So, kayo po ba, ang kawal po ba ay may mga balak na ibahin yung mukha o yung perception pagdating sa pagtuturo, pagtitraining sa ating mga reservists? Di ba? Siyempre, tayo. Ano ba gagawin ko dyan? Di ba? Maglilinis ng kaya kong gawin yun, magtutupad na lang ako kasi may ano pa, di ba? So, ano po ba yung... Siguro, bago siguro sagutin ni Sir yon, isingit ko na, are you in favor din na gawin na ng mandatory? Diba? Kasi yun yung inaalala ng iba. Kaya yes. may mga kumukontra dahil nagkaroon ng, sabihin na natin bahid or pangit na image yung ROTC. Kaya nga may mga ilan pa ring kumukontra rito. Like, ano ba, yung hazing? May hazing, mga aware naman siguro kayo, sir. Of course. On your take, para bumalik talaga yung sigla. Parang negative kasi yung pag sinabi nating ROTC, reserve, pagsusundalo, kasama niyan. Nasa likod ng isip ng tao, ng nakakapanood, nakakarinig is yung letter H. Hindi po happy yun. Yes. So, yung tanong ni Joe, sir. Di ba? Nandun pa rin Parang iba na yung panahon rin natin ngayon. Hindi po katulad dati na madaming sikreto pong natatago ng mga... So, iba na rin po yung panahon natin ngayon. At I think it's easily preventable. I feel, as a product of ROTC myself, ang laki pong tinulong sa akin ng military training. Number one is humility and leadership. Kasi po bakit? Siguro nung umpisa po, bilad-bilad sa araw, lahat po sama-sama tayo. Sabi ko nga po, greatest equalizer yun kasi yung may naka-Mercedes-Benz doon at yung nagko-commute, lahat po tayo nagbibilad sa araw. Pare-pareho. Oo. May pinagsasamahan tayo na isang bagay, which is discipline Kasi lahat po ngayon, parang maangal po, konting galito, entitlement, whatever they say po about it. Doon po mariramdaman ng mga tao po na if we do it together, kung pantay-pantay po, yung pinagdadaanan natin, may katuturan kasi may katabi ka na hindi mo kilala kung sino na ganun rin ang pinagdadaanan po Pantay-pantay po. Basta pantay-pantay ang pagtrato. Tapos may meritocracy po. Meaning if you excel or sympathize, as they would call it, with your other fellow ROTC, malalaman po nila yon pag pumasok sila sa ROTC. Malaki pong magagawa yan sa community or doon sa community na ginagalawan nyo nga po. Yan po. So kung ako in favor, personally po, it has helped me a lot in my being a person and being in my professional career. So I just like to tell everyone I started as a clerk and I eventually ended up as a senior vice president in a foreign bank. I stayed with the bank for 24 years. Yun po. Diba? And you're attributing that success to your reserve service. Yes. And yes. Joe. I can honestly say that. Pero yun yan, balikan ko lang are we susuportahan ba natin yung nais din ni Senator Robin Padilla na gawin na mandatory?
May mandatory age na pagdating nila dito, kailangan sumailalim sila sa ROTC or maging bahagi ng kanilang curriculum sa mga eskwelahan. Personally, ako sa akin po kasi product po ako na ROTC, and we want to be able to have everyone experience maybe the same thing, but since sinasabi niyong bakit iba na ako yung panahon ngayon marami na pong nalalaman. Mahirap magtago ng sikreto ngayon. Tama. Wala pong sikretong natatago ng matagal ngayon. Mabilis ang sikreto na naibubunyag po. So, I doubt that there will be anyone violating anything right now. But for me, if you're putting me in, if you're asking me personally po, I will, Kaya lang po, mahirap po yan kasi madaming kumukontra rin po. Yun nga, yung... So, kailangan po, mag-agree tayo lahat na tama ba ito para sa kabataan natin at sa mga future leaders of our country. Or mas maipaliwanag pa siguro. Opo, tama rin po yun. Mas mapaliwanag. Pero sa kada paliwanag nyo po, may kukontra rin po. Yun nga eh. Yun nga. Saka may budget po yan rin. So, yun po. Yun rin po. So, gagawin namin lahat ng makakaya namin. Gagawin muna namin una yung for the reservists. Then we will try our best with our, of course, also for the retirees. Then the ROTC. We will do our best. To encourage muna. Ayan. Encourage. At we will do our best. Kasi hindi po kami politiko Hindi, mahirap mag-promise po basta yung gagawin namin, yung alam namin gawin muna. But we have so many experts and so many people willing to help us in this parang advocacy that we have. Now, I'm very confident that whatever is good for our nation will be pushed po. Yun. Sir, yung sigurong pag-usapan natin yung national security tsaka yung disaster response ng ating mga naitutulong ng ating mga reserve. Alam mo Joe, maraming hindi nakakaalam. Di ba? Maraming hindi nakakaalam. Akala nila lahat ng disaster relief, disaster response ay mga CDRRM CDRRMC lang ang gumagawa or PDR, di ba? Hindi nila alam na part of the force na dumarating, tumutulong, lalo na pag involved ng NDRRMC at saka yung ating tinatawag Office of Civil Defense, ang mga natatawag mga reservists na. Kung minsan sila nga yung mismong naguhukay sa mga landslide diba? area. So, Sir Happy, ako, nakikita ko naman sa ating po mga manonood, mga nakikinig, paano sa ano paraan naman nakakatulong yung ating mga reservists? Siguro, at paano ito mas maipupush ng laang kawal sa pagdating sa paghahanda, sa sakuna, at paghahanda sa mga either man-made or natural disasters dito po sa Pilipinas. Kasi advocacy nyo yun at alam nyo kung paano nyo sila pagagalawin Alam nyo kung paano nyo sila matutulungan. Sige po, sir. I think sa index of natural disasters, nasa top 10 yata tayo na possible because of our exposure sa Pacific and the Ring of Fire po. So, tama po yung sinasabi nyo na karamihan po, ako rin po mismo kasama doon during mga Ondoy, even before that, nakakaano pa rin kami ng mga daming mga natural disasters. And reservists po tinatawag talaga to complement the national defense or di ba ayun, Office of Civil Defense, OCD, of course. Yun po. So we are the warm bodies who will help. And there are other volunteer organizations, not just the Reserve Force, but a lot of other volunteer organizations. Ang kagandahan po niyan, yung OCD, meron na po silang, parang ginagawan po nila ng insurance, yung ating mga volunteers. So, basta nakaregister ka po. Tingnan nyo po yun kung meron po kayong pagkakataon. So, masasabi mo, sir, ngayon, pag ikaw ay nag-volunteer at may nangyari sa'yo, wala ka insurance? Opo. Yun. Yun, Joe, ngayon ko lang na... Pero unless may dala kang sarili mong insurance kung ikaw ay tutulong sa bayan sa isang kung may mangyari sa'yo. Ayun, isang issue na naman. Paano na naman yung aking mga may iwan? Yun nga po. So sa OCD nga po ngayon, pag naka-register po kayo sa mga dreams ng mga municipality or city or province, pwede kayo makover partly ng insurance po nila. Yun po ang maganda doon. At gusto po natin paitingin yon para hindi lang yung naka-register pero yung mga reservists po na gumagawa po noon naturally. Kasi mahirap po magdokumento pag nandun ka na sa disaster. Yes. Kailangan po meron po mga
nagbabantay po niya na well-documented po para lahat po ng gusto tumulong. Meron pong covered po. Yun lang po ang gusto naming mangyari po. Covered po sila. Yun. Joe, sige. Far away, sabi nga. Mga ating mga, ang gaganda na ating mga katanungan, no? Ito ay madalang lang ma-discuss. Opo. Kasi syempre, minsan yung pagiging reservist, parang isang malaking misteryo sa nakararami, di ba, Sir Happy? May share lang po ako. So, dati po, pumunta po akong Ifugao. So, nag-medical mission kami para dun sa isang batalyon. I had maybe 3 dentists, 2 doctors. Nag-service po kami ng isang barangay doon. Kala po nila mga sundalo talaga kami. Sabi ko, hindi po kami regular soldiers. We are from the reserve force. So we volunteer. We all came all the way from Manila to here in Ifugao para matulungan po at maserbisyan po kayo ng medical and dental requirements niyo po. Ayun po. So nagulat sila na may ganun pala kasi kala nila sundalo kami. Kasi pare-pareho lang po ng uniforme yung suot namin eh. Usually po eh. So unless you know the difference, you couldn't tell the regular and the reserve force. And we want that to be parang yun po yung mangyayari po as we interoperate with our regular force na yung reserve force. So sir, para naman sa isang botante, siyempre alam naman natin no, na kayo ay nagnanais ng isa, dalawa, tatlo, apat na upuan sa ating Kamara de Representante, no? Paano naman natin hihikayatin yung mga ano yung siguro yung iyong ilalatag sa mga tao na walang kaalam-alam sa ating reserve force na so hindi naman kami nire-represent. Paano siguro nyo how can we bring them into the fold, di ba? Yes po. Sa lahat ng mga komunidad dyan or barangay, kung kayo po ay natatakot na maglakad sa gabi, o kung kayo po ay walang kumbaga confidence na maglakad or mapag-isa sa inyong kinaroroonan na barangay, pag napatibay po natin ang community defense or ang reserve force, we have the voice, we have a sense of community to be able to defend our barangays from any threats or whatever it is, from violence to drugs, lahat po. Ganun po yun ang vision po namin. Kung hindi po kayo nag-agree, okay lang po. Pero yun po yung vision namin. Na napaglalakad po tayo ng malaya, nakakapagkalakal po tayo ng malaya, na hindi po tayo natatakot kasi kampante po tayo doon sa kinalalagyan po natin na barangay o munisipalidad. Kasi nga ngayon po, ako po paminsan nasa-stress po sa nakikita ko po sa news eh. Mga nangangalakal or nagnenegosyo, biglang or nag-rider, biglang nasasakay, mga ganyan po. Parang sana po parang walang takot na po eh. We cannot always defend or parang we should not depend pala on our law enforcement, but we have to have a sense of more community. Yun nga, more sa barangay or community at community defense. Yun po yung part ng national security na malaya po tayo nakapaglakad, malaya po tayo nakapamasyal, mag-enjoy kasamang pamilya natin at mga lakal or magnegosyo na walang takot po kasi alam po natin kampante po tayo sa ating mga community. Yun lang po. Inulit ko lang po. At Joe, siyempre hindi naman sa nagaano ka ng takot o nagtatanim ka ng takot sa taong bayan, sa ating mga listeners. Alam naman po natin ang issue right now between us and China. Opo. Diba? Alam natin yung ating may tension. May tension. Malaki ang tension, di ba? Bawat isang buwan na lang binabasa natin ang balitang 'yan, di ba? Dito. So siguro yung plano ng laang kawal kung paano ma-integrate, ma-augment, masasanay yung ating mga reserve force na alam naman natin kung sakaling mayroong mangyari, sila ay kasama rin, Joe. Sila ay kasama rin sa ating line of defense. 'Di ba? So yung pong take ng laang kawal, unang-una sa tension sa West Philippine Sea at yung ating balak na ipanukala o ilatag para mas
maging mas matatag, mas matibay. Unang-una yung ating reserve force, yung ating komunidad, siyempre yung ating bansa. Ang posisyon po ng Langkawa dyan is atin po yan. Atin po yan. Atin to. West Philippine Sea, atin po ito. Kung ayaw po natin pagtanggol or i-defend, di pamigay na natin. Ngayon pa lang pamigay na natin kasi nagkakagulo nga, di ba? Ang ano po namin is, nung kinalakihan po natin na Panatang Makabayan, di ba? Yes. Yung nga sinasabi po ng second namin natin, iniibig ko ang Pilipinas. Kung mamarapatin nyo po, yun po yung isa sa puso po natin dapat number one. At ang huling salita, napaka-morbid ng konti ng ating lupang hinirang is, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun po yung mga salita na parang araw-araw dati natin kinakanta habang lumalaki tayo sa grade school at high school, kung mamarapatin nyo. Yun nga po. So, kailangan po natin, kung ano po yung sa Pilipinas at sa Pilipino, yun po ang ating ipagtatanggol. Yun po lang. Kahit sino pa man siya. Kung sino man siya, hindi po tayo, wala po kaming sinasabi na, yun nga, sabi nyo may tensions po, pero kahit sino pa man siya. At pag meron tayong mas malakas na reserve force, magdadalawang isip po kung sino man gusto pumasok sa bayan natin. Kasi po nakita nila na solid ang mga Pilipino eh. Ha? Di ba nung panahon ng Hapon, kala nila 1 month, makakapunta na sila ng Manila. Pero ilang buwan sila bago nakarating ng Manila. Ang tatapang pala ng mga Pilipino. At medyo may diskarte. Madiskarte po ang Pilipino kahit saan nyo po dalhin. Magsusurvive. Usually po magsusurvive ang Pilipino. Siguro alam nyo po yun. Ayun. So, yun lang po. At makikita nyo po, kumbaga, di ba mga may 143, I love you. Ang number po namin is 149. Ano yung 149? I love Pilipinas. Oh. Eksakto po. Eksakto. Sabi na mo, I love Pilipinas. So yun po yung gusto namin iparating sa mga nanonood po at tagapakinig, na kung ganun po yung nararamdaman nyo na gusto nyo ng pagbabago para sa buhay po ng lahat, hindi lang po natin. Kasi po, di ba, ang Pilipinas po, isang bansa po tayo. Hindi lang po tayo mag-isa. Bigyan nyo po ng pagkakataon. Yun lang po. At singilin nyo po kami pag hindi po namin nagawa yan. Yun lang po. Singilin nyo kami. Yun lang po yung matapang namin sinasabi. Kung kahit paano hindi namin nagawa yung sinasabi namin, singilin nyo po kami. Joe, at the grassroots level, alam naman natin, kahit sa anong organisasyon, di ba? At the grassroots level, dun mo makikita yung problema. Sir, paano po siguro, may mechanism na ba kayo na naisip o na-formulate para ma-diagnose natin yung mga problema ng ating reserve force at the grassroots level, di ba? O yung puro kaliwa yung sapatos na in-issue, yung mga boots natin, puro ganyan, yung baril natin, mga sira. May na ba kayo? Napag-usapan nyo na ba yan sa grupo, sa party list, na paano natin, how can we reach down and touch them, di ba? And effect changes na ipinangako natin at alam naman natin may problema ngayon. May issue tayo ngayon at hindi lang yan ang mga magiging issue, Joe. Siyempre, as time goes through, di ba? Mayroon pa mga magiging issue pa na effect ng mga dating panahon. So, paano nyo po siguro tinitignan? How do you envision that, na kung paano nyo titignan yung problema sa ilalim? Part po kasi kami noon eh. Yun ang kagandahan po noon. Alam namin yung pinagdadaanan nila. Kahit yung regular, dahil nakad po kami, kahit yung regular officers and enlisted personnel, naramdaman po rin namin yung gusto mong, yung parang, hindi mo naman sinasantabi yung takot, pero medyo ginagawa nyo po yun pag sumusugod po kayo kasama yung mga katropa nyo. Yun nga po. At yung leadership skills, yun po, naintindihan po namin. Kaya po yun yung kagandahan ng party list na po to. Kasi lahat nung na-experience po nila, na-experience po namin. Ang ano lang po, ang difference po dito is when you are in a leadership position, you're a servant leader, and you have to take care of your men. Official po kasi, di ba? Ayun po, official. Kailangan mong pangalagaan yung mga
kasama mo dun sa kung saan man kayo pupunta para dun sa objective nyo. At it includes transportation, pakain, for the water, lahat po logistics po. Yun po. Kaya napagdaanan po namin yan at alam po namin yung mga problema ng mga tropa po namin pag nandun po kami sa area. So, yun yung siguro, Joey, masasabi natin na plus side kasi galing siya doon eh. Galing sila doon eh. At sila talaga yun. Sila talaga yun. Ang nagre-represent ng kanilang grupo. Joe, may tanong ka pa ba? Ikaw ay nanggigigil ka. Alam ko nanggigigil ka sa ano eh. sa mga tanong eh. Hindi, ang saan lang, no? Paano maaring makilahok, no? Yung iba pa nating mga, lalong-lalo na yung mga nakikinig ngayon na reservists. Paano sila maaring makilahok at sa mga proyekto ho ng Laang Kawal? Opo. Meron po kaming, alam mo naman natin sa social media, malakas po ngayon. So may Facebook page po kami, 149 Laang Kawal Party List po. Pwede nyo idulong po lahat ng mga katanungan nyo po at pangangailangan dun po. Meron po tayong page doon. Meron po kaming website, laangkawal.org. Pwede po kayong magtanong po rin doon. Kung may katanungan kayo about the Reserve Force o kung gusto nyo sumali sa Reserve Force, pwede po kayong pumunta sa local CDC or RCN, Community Defense Center, doon po, or kung anong service po ang gusto nyo, Army po ako, syempre sasabihin ko po CDC. Pero yun po, yun po yung ano natin. Doon po kayo pwede pumunta kung gusto nyo po sumali. O kung may katanungan po kayo in general, pwede po namin kayo tulungan doon sa Laang Kawal Party List. Kasi gusto po namin mas madami po ang willing to give their time and effort para sa bayan po natin. Sir, meron pa po tayong mga ilang minuto na natitira sa ating oras, no? So ngayon po, ibibigyan ko kayo ng pagkakataon para makausap ang aming mga listeners, ang aming mga viewers, di ba? Tayo po ay nakikita, naririnig sa 5 different pages. At sa radyo, sa TV, sa new media. So, marami po tayong at mapapanood nila ito, no? Mapapanood nila ito ulit. May replay, makakapag-comment sila. Kung meron silang katanungan, makikita nyo rin doon. So ngayon po, siguro bibigay ko itong pagkakataon na ito, Joe. Sa mga ginagawa natin dito, sa mga inuupo natin dito, at the last part of the show, of the segment, ibinibigay natin sa kanila yung floor para una, hingin yung suporta ng kanila. At more importantly, ipaliwanag o siguro sabihin kung bakit. Bakit po bakit ba kailangan ang Laang Kawal sa Kongreso para po sa huling tanong at ang inyong mensahe sa aming mga manonood? Hirap po ng tanong. Hindi, biro lang po. Para po sa kinabukasan natin, sinasabi ko nga po, ang una pong naming pinagbabasihan ng iniibig kong Pilipinas at mamatay ng dahil sa'yo. Yun po ay talagang sinasa puso namin. At napaka-timing naman po na 149 yung number ng party list namin na I Love Pilipinas. Siguro po, pinagkaloob po sana ng ating may kapal kung yung number na yon kasi matunog po. Ano pong gusto namin mangyari para sa kinabukasan ng Pilipinas? Ayaw po namin na may mga elemento ng siguro po ibang geopolitical risk na naghahati po sa atin. Medyo may panahon na po na kailangan na po tayo magkaisa sa ating gusto para sa bayan natin sa nalalapit na panahon. Na kahit ano pong dumating na pagsubok po sa mga Pilipino at sa mga barangay nyo po, alam nyo po yung gagawin kasi part po kayo ng Laang Kawal. Yun lang po ang gusto namin mangyari, mabigyan po kayo ng kakayahan, ma-empower po kayo na at mabigyan kayo ng kakayahan para mapagdaanan po lahat ng pagsubok na pwede po mangyari sa atin in terms of defense po and security. Yun lang po ang gusto namin gawin para sa Pilipino. At alam po namin na madami po dyan ng gusto pong magsilbi sa bayan po in their own terms. Yun po. Salamat po. Ayan po. Laang Kawal Party List number 149
149. I love Pilipinas. Ayun po. Number 149 sa inyo pong balota sa darating na May 12. At kung sila po ay pala rin na makakuha ng isa, dalawa o tatlong upuan dyan sa ating kongreso, ay yun po narinig nyo po ang sinabi ng ating nominee na si Sir Happy Manyalak. Joe, huling mensahe. Baka naman yung mga fans mo ay... Hindi, kung meron pa silang mga katanungan kasi, maaari sila makipag-ugnayan ho sa inyo sa Laang Kawal. And kasi may mga iba dyan na may mga tanong eh. Gusto nilang sumali, paano mag-start. So, pwede kayong kontakin sa inyong Facebook page. May Facebook page Opo, kayo. pahanap nyo lang po ako. Tapos iilag po ako. Hindi, biro lang po. Yung Laang Kawal. Laang Kawal, Party List 149 po. Nandun po kami. Makikita nyo po doon at pwede po kayong magtanong doon. Kung gusto nyo, pahanap nyo po ako si Happy Manyalak. At pwede ko pong sagutin yung tanong nyo. At siguraduhin pong masasagot po yung tanong nyo. Ayan. So mga kaibigan, kabalen, sa ating po mga kabalen, patuloy nyo pong tutukan ang aming bawat episode po ng Election Serie 2025. Dahil dito po ay ilalatag at bubusisiin natin ang mga plataforma ng bawat kandidato o ng mga party list. Dahil po ang sapat na impormasyon at tamang impormasyon ay kailangan para sa tamang pagdidesisyon. Ako po, si Felix Kapati Barrios. At ako naman po, si Joe Salazar. Ito po ang Election Serie 2025 na hatid po sa inyo ng GNN TV 44, Balitang Balita, Newsline, Central Luzon, Iorbit News at Pampanga Newsweek. Dito walang siraan, usapang plataforma lamang. Dakal po salamat. Maraming salamat po. May lakas ng loob para sumabak sa panunungkulan. Haharap kaya sila sa isang masinsinang usapan at talakayan? Tanong ng taong bayan sasagutin sa Election Serie 2025 kasama si Patricia Mamango, Jenna Lumbang Parunga, Jennifer Salenga, Joshua Lansangan at Felix Barrios. Election Serie 2025.